Mga Lodi 10 chapters muna tayo ngayon. Busy kasi ako at walang time mag-edit ng mahabang video. Pagtiyagaan nyo muna. Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1181 hanggang Kabanata 1190. Kabanata 1181. Hindi ba sinabi ko sa iyo na sundan mo si Qingjun? Ibalik mo si Zhang Yuchen sa kanya o mamamatay ka. Ang sulat kamay ay parang nagmamadali. Walang pakialam sa nakasulat, itinapon ito ni Hansen. Wala siyang pakialam sa nilalaman ng papel, kundi kung sino ang sumulat nito. Mukhang hindi si Drybone o Baby Ghost ang may gawa nito. Malinaw nilang sinabi na hindi nila gusto si Qingjun at gusto nilang patalsikan siya, ngunit kahit na sila ito, paano sila makakaugnay sa Blood Legion? Sa ngayon, si Hansen ay maaari lamang maghintay na magpakita ang taong nasa likod ng mga kortina. Naisip ni Hansen na susundan siya ni Qingjun, ngunit pagkatapos maghintay ng ilang araw, wala nang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Hansen ang presensya ng isa pang piraso ng papel. Umalis ka sa silungan na ito, nasa panganib ka. Kinulubot ni Hansen ang papel at itinapon ito muli. Nagsikap siyang makarating sa kinaroroonan niya ngayon, kaya hindi pa siya handang umalis. At gayon paman, siya ay napakuryoso tungkol sa taong nag-iiwan ng mga mensaheng ito para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring palihim na maghatid ng mga piraso ng papel ng paulit-ulit nang hindi niya napapansin? Marahil ito ay isang espiritu ng hari o isang super nilalang. Hindi ito maaaring si Drybone at Baby Ghost dahil ang kanilang pag-uugali ay hindi mukhang nakakabahala. Sila ay ganoon pa rin. At bukod sa dalawang iyon, 7 iba pang super nilalang lang ang natitira. Sinuri ni Hansen ang mga ito. Mayroong isang 9 na ulong dragon, isang nakabaluti na hayop, isang hellbird, isang hari ng bato, isang multo ng mata, isang diwata ng tubig, at isang demonyong bulaklak sa gitna nila. Ang 9 na ulong dragon ay isang malupit at walang awa na halimaw. Ang nakabaluti na hayop ay nag-iisa at isang pribadong bagay. Ang hellbird ay hindi madalas manatili sa silungan at karamihan sa oras ay nasa labas. Ang hari ng bato ay masipag, at kapag tapos na siya, umuwi siya para magpahinga. Kung ito ay isang super nilalang sa likod ng mga sulat, ito ay dapat na ang multo ng mata, diwata ng tubig, o demonyong bulaklak. Ang multo ng mata ay hindi mapakali, at hindi kailanman nanatili sa isang lugar. Madalas itong naglalakbay, at nakikialam sa mga bagay ng ibang tao. Pumunta pa nga ito upang makita si Hansen minsan, ngunit dahil hindi niya naiintindihan ang wika nito, hindi ito nagtagal. Ang diwata ng tubig ay isang humanoid na nilalang. Ito ay nasa anyo ng isang nakakaakit na babae, ngunit isa na binubuo ng umaagos na tubig. Ang diwata ng tubig ay nakakausap kay Hansen, ngunit hindi pa siya nakakapunta sa bahay niya. Ang demonyong bulaklak ay isang naglalakad na halaman na nakakapagsalita sa lahat ng wika. Ang tatlong iyon ang pinakakahinahinala sa mga super nilalang, ngunit hindi masabi ni Hansen kung kumikilos ba sila ng kakaiba o ganoon lang talaga sila. Naghukay si Hansen ng 3 skyfruit sa panahong iyon, ngunit hindi siya nakakatanggap ng anumang karagdagang kayamanan ng Gino. Gayunpaman, binigyan siya ng mas maraming tubig ng buhay. Ang tubig ng buhay na natanggap niya ngayon ay mas mataas ang kalidad, angkop para sa mga nilalang ng ranggong iyon. Mayroon siyang 4 na patak, ngunit pinili niyang huwag itong inumin. Ang kayamanan ng Gino ni Hansen ay napakaliit. Kung gagamitin ni Hansen ang tubig ng buhay na ibinigay sa kanya ngayon, taya niya na hindi siya nito maiiligtas. Gumugol si Hansen ng 3 araw sa lungga ng puno, at sa wakas ay nagpasya siyang umalis sa lugar na iyon. Bago siya umalis, pinigilan siya ng diwata ng tubig. Ang likidong puwit ng diwata ng tubig ay umindayog habang naglalakad siya. Ang kanyang katawan ay isang nakakaakit na tanawin na nag-udyok kay Hansen. Lumapit siya kay Hansen, ngumiti, at sinabi, "Hansen, gusto mo bang makipag-deal?" Anong uri ng deal ang iyon? Naguluhan si Hansen sa biglaang panukala. Kung bibigyan mo ako ng isang patak ng tubig ng buhay na iyon, makikipagtalik ako sayo. Isang patak para sa isang patak. Bago pa man makapagsalita si Hansen, mabilis siyang lumapit kay Hansen, hinawakan ang kanyang mga kamay, at inilagay sa kanyang malambot na dibdib. Pakiramdam ni Hansen na parang nakakapit siya sa halaya, at ang kanyang mga dibdib ay napakasarap hawakan at pisilin.
Ngunit dahil sa hindi kasiyahan, kailangan niyang hilahin pabalik ang kanyang mga kamay at sabihin, pero hindi tayo parehong uri. Ayos lang. Maaari akong maging anumang gusto mo. Ang mga dibdib at puwit ng diwata ng tubig ay lumaki ng higit pa at mas nakakaakit. Dahil sa kalahating transparent siya, mukhang napakaganda niya. Ubo, ubo, umubo si Hansen. Hindi mo ba gusto ito? Ang katawan ng diwata ng tubig ay nagbago muli, naging anyo ng isang maliit na batang babae na nakasuot ng swimsuit. Pagkatapos ay niyakap niya ang braso ni Hansen. Pero nakatayo lang si Hansen doon. Kaya, sinubukan niya ang maraming iba't ibang hitsura upang makuha ang kanyang reaksyon. Naging isang malayo na babae, isang masungit na babae, at isang masayang babae. Hindi sigurado kung ano ang magiging dahilan upang tumalon si Hansen sa kanya gamit ang mga malabog na kamay, binigyan niya pa ang kanyang sarili ng mga tainga ng kuneho at buntot ng Zorro. Hindi makapaniwala si Hansen sa buong panahon. Parang isang erotikong shapeshifter siya. Ngunit gaano man siya kaakit-akit na subukan, siya ay isang hubad, kalahating transparent na babae. Malinaw, siya at ang iba pang mga ditao sa santuwaryo ay hindi naiintindihan kung ano ang tunay na nakakaakit sa isang tao sa isa pa. Kung gusto mo ng tubig ng buhay, paano kung makipagpalit ka sa akin ng isang kayamanan ng Gino? Nag-alok si Hansen. Malinaw na nabigo ang diwata, ngunit ngumiti siya at sinabi lang, wala akong kayamanan ng Gino, ngunit maaaring mayroon akong isang bagay na maaaring interesado ka. Naglabas ang diwata ng isang bagay. Sinuri ito ni Hansen. Ito ay isang maliit na globo, hindi mas malaki kaysa sa isang bola ng ping-pong. Mukhang gawa ito sa pinakintab na kristal. Ano ito? Ikaw ba ang gumawa nito? Nadama ni Hansen ang kanyang enerhiya na nagmumula sa water drop orb. Kabanata 1182. Nakangiti ang water fairy at sinabi, ito ang aking kagamitan, at tinatawag itong water drop orb. Gamit ang orb na ito, maiiwasan mo ang kaguluhan ng tubig. Maaari ko bang ipalit ito sa lahat ng 4 na patak ng iyong tubig ng buhay? Ipaliwanag mo muna kung ano ang ibig sabihin ng kaguluhan ng tubig, sabi ni Hansen, hindi niya lubos na naintindihan ang sinasabi niya. Ibinigay ng water fairy kay Hansen ang orb at pagkatapos ay nagpaputok ng palaso ng tubig sa kanya. Pang! Ang palaso ng tubig ay naging isang likidong pagsabog, sa kabila ng isang talampakan lang ang layo mula kay Hansen. Nakangiti ang water fairy at sinabi, ang orb ay maaaring harangan ng aking mga pag-atake. Tandaan, maaari lamang itong harangan ang pinsala ng tubig. At pagkatapos ng ilang paggamit, magtatagal bago ito magamit muli. Pero naubos ko ang isa sa aking mga vial ng tubig ng buhay. Gusto ni Hansen na maniwala ang iba dito. Deal! Masaya ang water fairy na ipalit ang water drop orb sa natitirang mga vial ng tubig ng buhay ni Hansen. Nilalaro ni Hansen ang water drop orb. Bagamat ito ay nag-block lamang ng pinsala ng tubig, at hindi ito ang pinakakapakipakinabang na bagay sa santuwaryo, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Ang tubig ng buhay ay talagang nakakasama, kaya ito ay halos isang basura ng espasyo. Malalaman din ng iba pang mga super nilalang ang tungkol sa kanilang kalakalan, at lahat sila ay gustong gawin ang pareho. Sa kasamaang palad, wala nang natitirang tubig ng buhay si Hansen. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakuha si Hansen ng 2 pa. Lumapit sa kanya ang ghost eye pagkatapos na nagnanais na makipagpalit. Ibinato sa kanya ng ghost eye ang isang eyeball na itim at puti. Ito ay kahawig ng Tai Chi sa ilang mga paraan. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang magagawa nito, ngunit ang eyeball ay malinaw na isang kagamitan na nilikha ng nilalang. Tulad ng fairy, gusto nitong ipalit ang kagamitan sa tubig ng buhay ni Hansen. 2 lang ang patak ng tubig ng buhay na natitira sa akin. Gusto mo pa bang makipagpalit? Tanong ni Hansen, habang kinukuha ang kanyang 2 vial. Ang ghost eye ay talagang isang unggoy. Ang isa sa mga mata nito ay isang maulap na puti, at ito ay isang nakakagambalang nilalang na pagmasdan. Ngunit ito rin ang pinakaaktibong super nilalang sa kanila. Nilunok nito ang tubig ng buhay at agad na umalis. Tiningnan ni Hansen ang bagay na parang eyeball na ibinigay sa kanya. Napansin niya na kaya nitong gumawa ng isang bagay sa yin at yang. Kung magsasanay si Hansen ng yang, magagamit niya ang bagay upang gawin itong yin. Kung magsasanay siya ng yin, maaari niyang gawin itong yang. Mayroon si Hansen ng yin-yang blast na nangangahulugang hindi gaanong kapaki-pakinabang ang bagay para sa kanya. Para sa mga taong nagsasanay lamang ng isa, ito ay magiging isang mahalagang bagay na magkaroon. Kung magtatrabaho ako dito ng matagal, dapat ay makakakuha ako ng maraming kagamitan.
Naisip ni Hansen na ang mga tuntunin ng mga palitan na ito ay higit pa sa patas, isinasaalang-alang na wala siyang kailangan sa tubig ng buhay na ibibigay niya. Bilang resulta, gumawa ng mga plano si Hansen upang mangolekta ng mas maraming tubig ng buhay para sa kagamitan. Ngunit, ilang araw pagkatapos, nakita niya ang isa pang mensahe. Mukhang ang taong nag-iiwan ng mga mensahe ay gusto nang makilala si Hansen, sa wakas. Nasa papel ang isang address at isang oras. Tandaan ito ni Hansen sa kanyang isipan at pagkatapos ay sinunog ang sulatin. Kinabukasan, umalis si Hansen sa puno. Magkikita sila sa isang partikular na kakahuyan sa loob ng kagubatan ng walnut. Maaga siyang dumating si Hansen, mausisa na makilala ang misteryosong nag-iiwan ng mga mensahe. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, narinig ni Hansen na may papalapit. Ang tao ay hindi pa nakarating doon, at ang kagubatan ay napapalibutan ng mga puno ng ubas na nagtatago sa tanawin ng husto. Hindi makikita ni Hansen kung sino ito hanggang sa lumapit sila. Nang sa wakas ay maipakita ang pagkakakilanlan ng tao, nagulat si Hansen. Sa kabila ng lahat ng mga posibilidad na naisip niya sa kanyang isipan, nagulat si Hansen na iyon ang taong nag-iiwan sa kanya ng mga piraso ng papel. Hindi ba sinabi ko sa iyo na umalis ka? Bakit ka pa rin nandito? Malamig na sabi ng lalaki. Ikaw ang nag-iiwan sa akin ng mga piraso ng papel, ipagpalagay ko. Tiningnan ni Hansen ang lalaki ng isang kakaibang ekspresyon. Malaki ang ulo niya at ang katawan ay parang isang mahina na sanggol. Si Baby Ghost iyon. Sino pa? Sabi ni Baby Ghost. Kung gayon alam mo kung ano ito. Kinuha ni Hansen ang isang papel na may simbolo ng 9 life cat dito. Naniniwala si Hansen na siya ang nag-iiwan ng mga mensahe, ngunit hindi siya naniniwala na may alam si Baby Ghost tungkol sa 9 life cat o Blood Legion. Ako ay isang miyembro ng Blood Legion. Iniisip mo bang hindi ko alam kung ano iyon? Tiningnan ni Baby Ghost si Hansen ng paghamak. Nagulat si Hansen. Si Baby Ghost ay isang espiritu ng hari, paano siya magiging miyembro ng isang organisasyong pantao? Kahit na handa na si Hansen para sa posibilidad na ito, nagulat pa rin siya nang marinig ito ng malakas. Ikaw ay isang miyembro. Halos hindi makapaniwala si Hansen. Para sa isang espiritu ng hari ng Third God Sanctuary na maging isang miyembro ng Blood Legion ay isang halos hindi maunawaan na bagay. Alam ni Hansen na malakas ang Blood Legion, ngunit hindi niya inaasahan na ang organisasyon ay magiging sapat na malakas upang mag-empleyo ng mga espiritu ng hari ng Third God Sanctuary. Pakiramdam ni Hansen na parang nabaligtad ang kanyang mundo, at lahat ng alam niya tungkol sa Blood Legion ay mali. Ano ba talaga ang Blood Legion? Kumuha si Baby Ghost ng isang bagay at inihagis ito kay Hansen. Ito ay isang card ng Alliance. Nakita na ni Hansen ang mga ganitong bagay ng maraming beses dahil ito ay isang card na karaniwang may simbolo ng 9 life cat sa ilalim nito. Binuksan ni Hansen ito, at tulad ng inaasahan, naroon iyon. Ito ay isang 9 life cat card. Ako ang pangalawang pinuno ng Blood Legion. Ang aking titulo ay Ghost Baby, sabi ni Baby Ghost King. Kabanata 1183. Nang marinig ni Hansen ang sinabi sa kanya, ang kanyang agarang reaksyon ay ang kumunat ng noo. Ang mga sorpresa ay hindi na bago sa kanya sa puntong ito, ngunit ang isang ito ay mas malakas kaysa sa karamihan. Ikaw ang pangalawang pinuno ng Blood Legion. Kung gayon, alam mo kung sino ang pinuno? Tanong ni Hansen. Hindi ka miyembro, kaya hindi ako obligadong sabihin sa iyo ang anumang bagay. Ngunit ngayon na nasa labas ka na ng silungan na iyon, taos pusong inirerekomenda kung huwag ka nang bumalik, sabi ni Baby Ghost. Naisip ni Hansen na ang taong nagbigay sa kanya ng papel ay napansin o nadama na suot niya ang pendant ng 9 life cat, at ang sulatin na ginamit ay tumutukoy dito. Gayunpaman, tila hindi iyon ang kaso. Mukhang hindi alam ni Baby Ghost ang tungkol sa koneksyon ni Hansen sa Blood Legion, at ang papel na ginagamit ni Baby Ghost upang babalaan si Hansen ay nilalayong ipagmalaki lamang ang organisasyon na kanyang kinabibilangan. Kung hindi mo iniisip na ako ay isang miyembro, bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Hansen. Nakilala lang ni Hansen ang isa sa pinakamahalagang figure ng mahiwagang organisasyong Blood Legion. Kahit na hindi siya sigurado na hindi siya sinasabihan ng kasinungalingan, gusto niyang magtanong ng maraming tanong hanggat maaari at matuto ng higit pa. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Tinitigan lang ni Baby Ghost si Hansen, at sinabi, ang iyong imahe, pinapaalala mo sa akin ang isang tao. Sino? Hindi inaasahan ni Hansen ang sagot na ito. Si Han Jingji, sagot ni Baby Ghost. Ang katahimikan ng isip ni Hansen ay naalog, ngunit nagawa pa rin niyang kalmadong magtanong, paano mo siya nakilala?
Ang mukha ni Baby Ghost ay nagmumungkahi na naglakbay lang siya ng sandali sa memory lane. Nang bumalik siya sa kasalukuyang sitwasyon, sinabi lang niya kay Hansen, hindi mo kailangang malaman ang anumang bagay tungkol sa lahat ng ito. Huwag ka lang bumalik sa Immortal Shelter. Sabihin mo man lang sa akin kung bakit. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit dapat akong umalis. Hindi ako basta-basta aalis pagkatapos ng lahat dahil lang sa ilang mga salita mo, sabi ni Hansen. Lumingon si Baby Ghost at sinabi, kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Hindi kita pipigilan. Pero sa ulo mo ang lahat ng mangyayari kung sakaling magkamali ka. Teka, kinuha ni Hansen ang pendant ng 9 Life Cat na nakasabit sa ilalim ng kanyang damit at sinabi, kung ikaw ang pangalawang pinuno ng Blood Legion, tiyak na alam mo kung ano ito, hindi ba? Lumingon si Baby Ghost, at ang tigas ng kanyang mukha ay nahulog sa pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan nila ang pendant. Biglang gumalaw si Baby Ghost. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga kandado ng gin, handa ng lumaban. Ngunit ang nangyari sa susunod na segundo ay nagulat pa sa kanya. Bumagsak si Baby Ghost sa lupa nang napakabilis na nabuo ang isang bunganga. Sa mababaw na hukay na iyon, yumuko siya sa harap ni Hansen. Pang! 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 Paulit-ulit na yumuko si Baby Ghost nang may nakakabahalang bilis at katapatan. Sa lahat ng oras, ang kanyang mga labi ay bulong at nagmumungkahi ng hindi maintindihang pananalita. Nanigas si Hansen sa kanyang kinatatayuan, hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. Ito ay isang espiritu ng hari ng Third God Sanctuary. Mayroon itong potensyal na talunin ang sinumang tao. Ngunit narito ito, nakaluhod at nagpapakumbaba sa isang maliit na bagay na pag-aari ng isang organisasyong pantao. Ganon ba kalaki ang Blood Legion? Ang pendant na lagi niyang dala ay biglang naging mas mabigat. Pagkatapos ay tumayo si Baby Ghost. Sa isang estado ng pagkabigla, nagtanong siya, sino ka? Bakit mo hawak ang relikya na iyon? Nakikita ang mukha ni Baby Ghost, naramdaman ni Hansen na ang pagbibigay sa kanya ng maling sagot ngayon ay agad na haantong sa kanyang kamatayan. Ibinigay ito sa akin ni Han Jingji, sagot ni Hansen. Nagbago ang mukha ni Baby Ghost sa isang matatag. Umiyak siya, imposible. Hindi maaaring magkaroon ng ganitong relikya si Han Jingji. Pero ito ay pag-aari niya, muling kumpirma ni Hansen. Pagkatapos ay sinabi ni Baby Ghost, pag-aari ito ng Blood Legion, ano ang ibig mong sabihin? Lagi nang naisip ni Hansen na si Han Jingji ang maaaring pinuno ng Blood Legion. Mayroong tiyak na isang malakas na ugnayan sa pagitan ng dalawa pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon, naririnig ang reaksyon ni Baby Ghost, tila hindi iyon posible. Ang katotohanan na handa si Baby Ghost na sabihin ang pangalan ni Han Jingji ng malaya ay nagmumungkahi rin na hindi siya ang pinuno o sino mang kilala at mahalaga sa ranggo ng Blood Legion. Si Han Jingji ay bahagi ng Blood Legion, hindi ba? Bakit imposibleng magkaroon siya nito? Tanong ni Hansen. Ang ekspresyon ni Baby Ghost ay naging madilim, na parang ang pagnanais na pumatay ay nakakuha ng kanyang isipan. Galit niyang sinabi ang kanyang mga salita, talagang nagkukwento ka. Hindi miyembro ng Blood Legion si Han Jingji at walang posibleng paraan para magkaroon siya ng relikya na iyon. Maging tapat ka sa akin, bata, kung hindi, kukunin ko ang mga sagot mula sa iyo gamit ang matinding sakit at paghihirap. Nagulat si Hansen, naririnig na si Han Jingji ay hindi man lang isang mababang miyembro ng organisasyon. Kung si Baby Ghost talaga ang pangalawang pinuno, kung gayon malinaw na nangangahulugan ito na mas alam niya ang tungkol sa Blood Legion kaysa kay Hansen. At binabaligtad nito ang lahat ng mga teorya ni Hansen hanggang ngayon. Pero bakit hihilingin ni Han Jingji kay Uncle Bog na sumama sa kanya sa paghahanap ng relikya? Bakit niya alam ang tungkol sa pagkakaroon nito kung saan ito natagpuan? Maniwala ka man o hindi, ito ay orihinal na kay Han Jingji. Maraming tao ang makakapagpatunay sa pag-angkin na ito, sabi ni Hansen, nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan ni Baby Ghost si Hansen na parang sinusubukan niyang aiskan ang kanyang isipan at tuklasin ang katotohanan sa likod ng ilang kasinungalingan na sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Hansen, kaya sabihin mo sa akin, paano mo nakilala si Han Jingji? Gusto pang magsabi ng iba si Baby Ghost, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin sa makapal na mga palumpong ng kagubatan ng walnut. Maghintay ka rito at huwag mo akong sundan pabalik sa silungan. Babalik ako agad. Pagkatapos ay tumakbo si Baby Ghost pabalik sa Skytree. Alam ni Hansen na may malaking bagay na nangyari sa Skytree habang wala sila, kung hindi sana tumakbo si Baby Ghost sa gitna ng kanilang pag-uusap. Nagsisimula na bang mabuhay muli ang puno? Tumakbo rin si Hansen patungo sa Skytree.
Matagal na siyang naghintay para sa pagkakataong ito, kaya hindi niya ito papalampasan. Gayunpaman, tila maayos ang lahat sa puno dahil ang mga espiritu at nilalang ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin sa paggawa tulad ng dati. Mabilis na tumakbo si Drybone King upang makita si Hansen at agad siyang dinala sa mas mataas na palapag. Tapos na ang pagsasanay ni Mr. Immortal. Tinawag niya tayo sa Immortal Hall. Saan ka ba nagpunta? Tanong ni Drybone King habang hinihila si Hansen para magmadali. Nagulat si Hansen. Kung si Immortal Emperor ay nagiging katotohanan, kung gayon nangangahulugan iyon na handa ng mabuhay muli ang puno. Kabanata 1184. Inalis ni Hansen ang Dragon Blood Ring mula sa kanyang daliri. Kung si Immortal Emperor ay tunay na Sky King, makikilala niya agad si Dragon King. Dumating sina Hansen at Drybone King sa Immortal Hall. Masigasig na gustong makita ni Hansen kung ano ang hitsura ni Immortal Emperor. Naroon din sina Qingjun at Ghost Eye. Nang makita ni Baby Ghost si Hansen, isang nakikitang pagkagulat ang lumabas sa kanyang mukha. Kumaway si Hansen sa kanya nang may pang-aasar at pagkatapos ay umupo. Tiningnan ni Hansen ang pangunahing upuan sa mesa na kasalukuyang walang laman. Hindi pa dumarating si Immortal Emperor. Walang nagsalita habang naghihintay kahit na ang napakadaldal na Ghost Eye. Umupo lang ito kung nasaan ito, nakikibahagi sa nakakatakot na katahimikan. Si Qingjun ang pinakamalapit na nakaupo sa pangunahing upuan at tiningnan niya si Hansen na parang nakatingin siya sa isang patay na tao. Ngunit hindi gaanong nagmamalasakit si Hansen sa kung ano ang maaaring iniisip niya. Umupo lang siya sa kanyang upuan, naghihintay na dumating si Immortal Emperor. Katsa! Ang pinggan ng likurang pinto ay itinaas. Ang biglaang tunog ay malakas, at nagulat ang mga nakaupo. Lumingon si Hansen upang tingnan ang direksyon ng ingay. Nang mahulog ang kanyang mga mata kay Immortal Emperor, nagulat siya. Madalas niyang iniisip kung ano ang hitsura ng mahiwagang espiritu, at nagkaroon siya ng maraming bisyon at imahe sa kanyang ulo. Ngunit pinabulaanan ng espiritu na ito ang lahat ng kanyang mga inaasahan, si Immortal Emperor ay mukhang isang paboril. Ginto ang paboril, na may maraming kulay na pandekorasyon ng mga mata na nagpapaganda sa balahibo nito. Nakamamangha ito. Akala ko isang espiritu siya. Bakit siya isang paboril? Naisip ni Hansen ang hitsura, habang ang paboril ay naglalakad patungo sa kanyang nararapat na lugar sa pangunahing upuan. Lahat ng mga espiritu ng hari at super nilalang sa bulwagan ay yumuko sa harap nito, kaya ginawa rin ni Hansen. Ang mga mata ng paboril ay tumingin sa lahat sa bulwagan ngunit huminto nang dumaan sila kay Hansen. Nang matapos na, sumigaw ang paboril, na nag-udyok sa lahat na tumingin dito nang may pagtataka. Ibinuka nito ang mga pakpak nito, at ang mga mata nito ay nagpaputok ng sinag ng gintong liwanag. Sa loob ng gintong liwanag na iyon, nabuo ang isang manipis na anino. Hindi makita ni Hansen ang mukha ng kung ano man o sino man ito, ngunit ang presensya lamang nito ay nag-alog sa kanyang mga nerbiyos. Nakita ni Hansen ang mga labi ng anino na nagsimulang gumalaw, at tila nagsasalita ito kay Qingjun. Walang ibang nakarinig ng sinasabi maliban sa kanya, tila, dahil tumango siya bilang sagot. Nang matapos ang liwanag, sinabi ni Qingjun, "Opo, mahal kong emperador." Tumango ang anino at naglaho habang hamina ang liwanag. Pagkatapos, iwinagayway ng paboril ang mga pakpak nito at lumipad palabas. Matapos umalis ang paboril, ang mga espiritu ng hari at super nilalang sa bulwagan ay nakaramdam ng malaking ginhawa. Para bang pinipigilan nila ang kanilang hininga sa buong panahon. "Qingjun, ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Immortal?" Tanong ng Water Fairy. Tahimik na sinabi ni Qingjun, bubukasan ni Mr. Immortal ang Holy Door. Kailangan niya ng maraming sky fruit para gumawa ng mga gamot, kaya gusto niyang mang-alap tayo ng hanggat maaari sa susunod na buwan. Hindi gaanong katagal ang isang buwan. Mayroon pang 23 sa kanila, mayroon ba tayong sapat na oras? Sabi ni Drybone King. Kailangan din nating bumuo ng mga landas. Mas mabuting magmadali tayo. Ang pagpapaliban kay Mr. Immortal ay lubos na hindi matalino, sabi ni Qingjun. Nagbago ang mukha ni Drybone. Lahat ay nagtatrabaho sa ilalim ng aking utos. Magiging malupit at hindi kanais-nais ako sa sinumang nagnanais na makagambala sa negosyo ni Mr. Immortal, sabi ni Qingjun. Ayoko namang magpaliban ng anumang bagay, ngunit kailangan kong kumain ng mga walnut tuwing 3 araw. Kung hindi, hindi ako makakilahok sa trabaho, sabi ni Hansen. Sinabi ni Qingjun, ang tubig ng buhay ay maaaring mapanatili ka sa iyong kasalukuyang estado, bata. Hindi mo kailangang lumabas.
Wala akong tubig ng buhay, sinabi ni Hansen, bilang takip para sa hindi pagnanais na ubusin ito dahil sa posibleng mga kahihinatnan na maaaring maidulot nito. Gayunpaman, inaasahan ni Qingjun na sasabihin ito ni Hansen kaya binigyan niya ang lahat ng isang bote ng bagay na iyon. Pagkatapos, sinabi niya, ang bawat isa ay binibigyan ng 10 patak ng tubig ng buhay bilang bonus. Kung matatapos natin ang trabaho sa loob ng isang buwan, makakakuha tayo ng 20 pa bilang gantimpala. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ito. Masayang tinanggap nila ang tubig ng buhay, nagpapasalamat sa emperador para sa mabait na regalo. Tinanggap ni Hansen ang bote at nakinig sa mga tagubilin sa trabaho ni Qingjun. Dinala sila ni Qingjun ng diretso sa Skyfruit. Ang mga espiritu at nilalang ay dapat na lumikha ng mga landas na patungo sa kanila, ngunit ngayon ay kailangan nilang tumulong at gumawa ng kanilang sarili dahil sa pagmamadali. Pinangasiwaan ni Qingjun ang bawat isa sa 2 Skyfruit. Kung ang mga bagay ay susunod sa plano, ang puno ay talagang makikita ang muling pagkabuhay sa susunod na buwan, sabi ni Dragon King. Muli niyang nilagyan ng singsing at kumonsalte sa kanya. Mayroon bang paraan na maaari nating sirain ang kanyang mga plano? Sabi ni Hansen. Sinabi ni Dragon King, sa tingin ko ay wala. Ang mga espiritu at super nilalang ay nag-inom ng labis na tubig ng buhay. Hindi na sila maliligtas, at tiyak na masisipsip sila ng Sky Tree. Maliban kung maputol mo ang Sky Tree, walang pag-asa. Kahit na si Sky King mismo ay hindi makakabalik pagkatapos niyan. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi pa niya nailigtas si Qiuping, at nalaman lang niya na si Baby Ghost ay isang pangalawang pinuno ng Blood Legion. Magiging kahihiyan kung mamamatay ang huli. Habang iniisip ni Hansen si Baby Ghost, papalapit na pala sa kanya si Baby Ghost. Hindi ba sinabi kong huwag ka nang bumalik? Mukhang pangit si Baby Ghost, mas pangit kaysa sa dati. Tigilan mo na nga, pwede ba? Para kang sirang plaka. Okay lang ako kung nasaan ako, okay. Sabi ni Hansen. Kung hindi dahil sa relikya na ipinakita mo sa akin, wala akong pakialam sa'yo kahit kaunti. Nag-pause si Baby Ghost ng sandali, bago magpatuloy, pero para bumalik ka sa panahong ito, kasing pareho ito ng pagpapakamatay. Bakit? Tanong ni Hansen. Pagkatapos ay sinabi ni Baby Ghost, talaga. Bukod kina Qingjun at sa akin, lahat kayo ay mamamatay dito. Kabanata 1185. Bakit? Nagulat si Hansen dito, at parang alam ni Baby Ghost ang isa o 2 bagay tungkol sa nangyayari. Sinabi ni Baby Ghost, hindi mo kailangang malaman ang mga detalye. Mamamatay ka, kaya ibigay mo sa akin ang relikya at sabihin ang iyong mga huling salita. Ito ba ay tungkol sa Immortal Emperor na isinakripisyo ang buong puno? Iyan ay lumang balita, sabi ni Hansen. Si Baby Ghost ay parang nakalunok ng surot, at sa sobrang pagkabigla, napabuntong hininga siya, paano mo nalaman ang tungkol dyan? Ngumiti si Hansen at mukhang nahihiya. Hindi niya ito sinagot, at sa halip ay sinabing, hindi mo kailangang malaman ang mga detalye, ngunit sabihin mo sa akin, bakit sa tingin mo ay maliligtas kayo ni Qingjun? Nabigla pa rin si Baby Ghost sa katotohanang alam ni Hansen kung ano ang nangyayari, at sumagot siya, si Qingjun ay anak ni Immortal Emperor. At ako ang gumawa ng pagkana na ito. I see. So, iniiwasan mo na bang uminom ng life water? Tanong ni Hansen. Ano ang kinalaman ng tubig buhay sa anumang bagay? Tanong ni Baby Ghost, ngunit pagkatapos nito, ang kanyang isip ay tila nababalot sa isang biglaang nakakagambalang pag-iisip. Ang sino mang umiinom ng tubig ng buhay ay isasakripisyo. Walang partikular na diskriminasyon dahil ito ay isang catch-all na uri ng bagay. Si Hansen ay labis na mahiyain, pinahid ito. Masasabi niyang si Baby Ghost ay umiinom ng life water. Ang ekspresyon ng mukha ni Baby Ghost ay higit na nabalisa, kaya't sinabi niya, imposible. Gumagamit din si Qingjun ng life water. Sino ang nagpakain sa iyo ng mga kasinungalingang ito? Well, let me ask you. Nasabi na ba sa iyo kung paano ang mga sakripisyong ito ay dapat mabuti, isinakripisyo? Tanong ni Hansen. Mukhang clueless si Baby Ghost. Gusto niyang magsalita, ngunit tila nahihirapan siyang maglabas ng mga salita. Naging berde ang kanyang mukha sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, at ang lahat ng kanyang lalamunan ay maaaring tuluyang lumuwa ay ang mga salitang, nadaya ba ako? Pagkatapos noon ay tumalikod si Baby Ghost, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Kung sasangguni ka sa emperador tungkol dito, isa kang patay na sanggol. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa relasyon ni Han Jingji at Blood Legion, sabi ni Hansen sa kanya. Sabi ni Baby Ghost, I don't fully believe your forked tongue. Not yet, leastways. I must go and
confirm something. Hindi. Sabihin mo sa akin ang gusto kong malaman ngayon. Hindi inakala ni Hansen na babalik si Baby Ghost kapag umalis na siya. Pagkatapos ay sumagot si Baby Ghost, ngunit ito ay isang mahabang kwento. Ang maikling bersyon ay, isang bagay na napakalaking nangyari sa loob ng Legion. Kailangan namin ng tulong. Si Han Jingji ay inagaw ng mga puwersa ng Blood Legion. Nagulat si Hansen. Ang mga paghahayag ay dumarating ng makapal at mabilis. Nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng Han Jingji at Blood Legion, ngunit ang paraan kung saan ito nangyari ay hindi inaasahan. Si Han Jingji ay talagang naging biktima ng kidnapping. Gusto pang magtanong ni Hansen, ngunit wala na si Baby Ghost. Si Han Jingji ay dinukot ng mga puwersa ng Blood Legion. Ibig sabihin ay matagal na siyang kasama nila, sa ilang paraan o iba pa. Maaaring nangangahulugan din iyon na marami siyang natutunan tungkol sa organisasyon, kasama na ang Nine Life Cat. Pero bakit siya inagaw? Bakit kailangan nilang gawin iyon? May nang-kidnap ba sila kahit sino lang? Nangyari ba ito bago o pagkatapos niyang dumalaw iyon? Ang isip ni Hansen ay nabalot na ngayon ng hindi mabilang na mga tanong. Inaasahan ni Hansen na hindi papatayin si Baby Ghost para makapagtanong pa siya sa espiritu ng marami pang tanong. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Hansen kung ano ang maaari niyang gawin. Kung inatake si Hansen at kailangang tumakas, naniniwala siyang magagawa niya ito sa tulong ng Little Angel. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Qingjun upang hanapin si Hansen. Nagulat si Hansen nang makita siya, at nang lumapit siya, tinanong niya, hindi mo ininom ang tubig buhay na ibinigay sa iyo? Hindi, simpleng sagot ni Hansen. Mabuti, may inabot si Qingjun kay Hansen, tumalikod, at umalis ng kasing bilis ng pagpapakita niya. Hindi sigurado si Hansen kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa, at sa totoo lang, gusto niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Tila sinabi ni Baby Ghost kay Qingjun ang sinabi sa kanya ni Hansen. Binigyan niya si Hansen ng isang maliit na bote na may kalakip na papel. Sinabi ng papel na ang kontrata sa Kyuping ay nawala. Matagal nang iniisip ni Han Senador kung paano niya mapapalaya si Qingjun kay Kyuping, at ngayon, nagawa ito ng walang anumang pagsisikap sa kanyang bahagi. Natuwa si Han Senador, kaya umalis siya sa worksite. Gusto niyang bisitahin si Kyuping at gabayan siya palabas. Naisip ni Han Senador na maaaring may pumipigil sa kanya, ngunit walang nagawa. Inis kanya ang kalapit na lugar at pagkatapos ay napagtantong wala na ang mga King Spirit at Super Creatures. Bumalik si Han Senador sa ikaapat na palapag ng walang isyo at sinamahan si Kyuping palabas ng puno. Nang bumalik si Han Senador sa underground shelter kasama niya, napansin niya ang lahat ng mga puno ng walnut sa kagubatan ay namamatay. Malamang may ginawa si Baby Ghost para mas mabuhay ang Sky Tree. Bulalas ng Dragon King. Sumimangot si Hansen at lumipad pabalik sa Sky Tree. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang hindi mabilang na mga nilalang na namimilipit sa sahig ng kagubatan sa matinding paghihirap. Makikita mo ang kanilang mga life force na hinihila mula sa kanilang mga katawan, patungo sa puno na naglalaman ng Immortal Shelter. Ang mga berdeng usbong ay nagsimulang tumubo mula sa kanilang mga bangkay, na naging mga baging na sumisipsip sa kanilang laman. Nang makitang naging pataba ang lahat ng mga nilalang, hindi naiwasang isipin ni Hansen, tama si Dragon King. Ang mga nilalang na kumakain ng mga walnuts o life water ay sinisipsip kahit nasaan sila. Pero bago bumalik si Hansen, isang nakakatakot na presensya ang bumulaga sa kanya sa paglapit. Isang itim at pulang puno ang mabilis na lumaki, patungo sa itaas ng mga ulap. Mayroon itong isang mapanganib na spire sa lupain ngayon, na napapalibutan ng hindi mabilang na mga tuyong puno at mga bangkay ng nilalang. Maging ang lupa at lupa ay tinutuyo ng buhay, na ginagawang apocalyptic na hellscape ang lugar. Kabanata 1186. Pangalan, Super Jin may akda, 12 pakpak na maitim na nagninangas na anghel. Mabilis na lumipad si Hansen patungo sa Sky Tree. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang nangyayari, ngunit umaasa siyang makakakuha siya ng ilang magagandang bagay kahit papaano. Marahil ay makakapatay pa nga siya ng ilang super creatures at makukuha ang kanilang life geno essences mula sa Sky King. Ang Sky Tree ay mabilis na lumalaki. Ang pulang at itim na balat ay pumuputok at nagsisimulang magbalat. Hindi mabilang na mga nilalang ang sinusubukang tumakas mula sa mga bitek na naglalakihang nasa puno. Habang lumalaki ng lumalaki ang puno, ang mga nilalang ay nagsimulang bumalik sa kanilang orihinal na laki. May mga tigre, titan, at ibon, bawat nilalang na maisip, lahat ay sinusubukang tumakas. Ngunit nang makalabas sila, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mapunit.
Ang mga baging ay sumabog mula sa ilalim ng kanilang balat, sinisira ang kanilang laman at pinagkakagulo sila. Nangyari ito sa mga nasa himpapawid din, at bumagsak sila sa lupa sa mga piraso. Pagkatapos ay nagsimulang itaas ng mga ugat ng puno ang kanilang mga sarili at tumakas sa lupa na nagpapanatili sa kanila sa lugar. Tulad ng mga gutom na galame, hinawakan ng mga ugat ang mga bangkay ng mga nahulog na nilalang at pinatuyo ang kanilang life force. Ang mga bitik sa buong puno ay nagsimulang gumaling, dinudurog ang mga nilalang na naghahangad na makatakas mula sa kanila. Ang puno ay unti-unting nababad sa dugo na nagdudulot ng isang kakila-kilabot na tanawin. Maraming nilalang ang hindi nakalabas sa oras. Para sa mga hindi naduraj ng masasamang kahoy, sila ay pinunit sa halip ng mga multo na mga baging na nagtulog sa loob ng kanilang mga katawan. Ang lugar ay parang isang kagubatan na representasyon ng impyerno, at nang isipin ni Hansen na mas mabuting umalis na siya, isang ilaw ang lumitaw. Ang ilaw ay si Ching Jun. Ang kanyang life force ay nauubos, habang ang berdeng mga usbong ay nagsimulang sumibol sa kanyang katawan. Kunin ang malupit na bote. Malinaw na hindi maganda ang pakiramdam ni Ching Jun. Nang lumapit siya kay Hansen, gumagalaw siya ng hindi matatag. Malinaw na nasa matinding sakit at paghihirap siya. Bakit? Ano iyon? Tanong ni Hansen, ngunit hindi siya nag-atubiling kunin ang jade bottle na kamakailan lang niyang ibinigay sa kanya. Kinagat ni Ching Jun ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harap ni Hansen. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at sinabi, "Ako, si Ching Jun, ay handang magpasakop at mag-alok ng ganap na katapatan sa isang bagong Panginoon. Magiging tapat na tagapaglingkod ako mula ngayon hanggang sa kawalang hanggan." Pagkatapos noon, ang kanyang noo ay nagniningning ng isang spirit stone. Hindi na kailangang sabihin, nagulat si Hansen na si Ching Jun, sa lahat ng mga espirito, ay handang sumunod sa kanya. Hawak ni Hansen ang kanyang spirit stone sa kanyang kamay. Kumikinang ito ng maliwanag bago muling naging isa kay Ching Jun. Si Ching Jun ay maaaring naging espiritu ni Hansen, ngunit ang berdeng mga usbong ay nasa kanya pa rin. "Buksan ang bote at papasukin mo ako," sigaw ni Ching Jun. "Paano ko ito bubuksan?" tanong ni Hansen. Sinubukan na niyang buksan ang malupit na bote noon, ngunit hindi niya nagawa. Naisip niyang kakaiba na ibigay niya sa kanya ang isang bote, ngunit hindi bababa sa ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Hinawakan ni Hansen ang bote para subukang buksan muli ito, ngunit sa pagkakataong ito, agad itong bumukas. Napagtanto ni Hansen na magagamit lamang niya ito kapag ang kontrata sa espiritu na nagbigay nito ay napirmahan na. Pagkatapos mabuksan ang bote, si Ching Jun ay naging isang maliit na bola ng maliwanag na ilaw. Pagkatapos, ipinasok niya ang sarili sa loob nito. Habang nagtataka si Hansen kung bakit ginagawa ito ni Ching Jun, isa pang ilaw ang lumitaw. Sa pagkakataong ito ay si Water Fairy. Ang katawan ni Water Fairy ay transparent, at makikita mo ang mga usbong na nagpapakita sa loob ng kanyang katawan na parang tubig. Ang kanyang katawan ay nagbubble at kumulo, at kung magpapatuloy ito, magiging isang bagay lamang ng oras bago siya mawala sa pagkakaroon. Sumigaw siya, "Tulong!" Pagkatapos ay tumakbo siya sa bote kasama si Ching Jun. Sinilip ni Hansen si Ching Jun at Water Fairy sa loob ng bote, magkatabi, at napansin na ang mga usbong ay tumigil na sa paglaki sa kanila at sa loob ng kanilang katawan. Lahat sila ay nawala. Natutuwa si Hansen, nalaman niya na ang kayamanan na ibinigay sa kanya ay maaaring mapawalang bisa ang madilim na kapangyarihan ng Sky Tree. "Hansen, tulong!" Narinig ni Hansen na tinawag siya ng isang tao. Lumingon siya upang makita ang isang bilang ng mga baging na gumagapang sa hangin na parang isang lambat. Ilang segundo lang, naputol sila sa lupa. Ang isang tumpok ng mga buto ay nag-ahit sa kanila, at nang tumuon ang mga mata ni Hansen, nakita niya ang Dry Bone King na nakikipaglaban. Lumipad si Hansen patungo sa kanya, hawak ang bote. Nang ituro niya ito kay Dry Bone King, tinanong niya, "Pwede ka bang pumasok?" Hindi nag-aksaya ng oras si Dry Bone King sa pagsisid sa naglilinis na kaginhawaan ng malupit na bote. Pagkatapos, tumingin sa itaas, nakita ni Hansen ang isang siyam na ulong nilalang na lumilipad sa kalangitan, na umiiyak sa sakit. Diretso itong patungo sa kanya. Ngunit bago pa magawa ni Hansenador ang anumang bagay para dito, ang mga ulo ay nagsimulang maghiwalay mula sa katawan nito habang sinisira ng mga baging ang mahirap na hayop. Ang lahat ng kanyang life force ay papunta sa puno. Nang tumama ang katawan sa lupa, ang mga ugat ay sumabog mula sa lupa at hinayla ito sa ilalim ng lupa. Nadama ni Hansenador na ito ay isang malaking kahihiyan at pag-aaksaya. Ngunit nang lumingon muli si Hansenador, nakita niyang si Ghost Eye ay nalulunod sa mga gutom, malabag na mga baging. Ilabas niya ang kanyang Phoenix Sword at gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong.
Ngunit bago pa magawa ni Han Senador ang anumang bagay, nakita ni Ghost ay ang bote at sumisid dito. Narito ako para kumuha ng madaling patayin. Bakit ko hindi sinasadyang iniligtas ang mga bagay na ito? Naisip ni Han Senador, ngunit pagkatapos ay may napansin siya. Mukhang walang anumang makakalabas sa bote nang walang kanyang tahasang pahintulot. Ang tunog ng isang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Isang rock giant ang patungo kay Hansen, natatakpan ng mga baging na parang galit na lumot. Ang matibay na golem ay nagawang labanan ang mga pagtatangka nilang mapunit ito. At gaya ng inaasahan, bago pa magawa ng mga baging ang kanilang nais, tumalon ang rock giant sa loob ng malupit na bote. Kabanata 1187. Naging masaya si Hansen, at naisip niya sa sarili, marahil hindi lahat ay masama. Bigyan mo ako ng ilang higit pa, at magkakaroon ako ng sariling hukbo. Sa kalangitan, ang Hellbird ay nagngangalit na may malalaking kurtina ng apoy na nag-usok sa kalangitan at nagpaitim sa kanila. Kahit gaano man ito kahirap, hindi nito maitataboy ang mga baging na naghahangad na sirain ang apoy na katawan nito. Ang berdeng mga baging ay nagbigay ng presyon dito at pinigil ang lakas ng mga apoy nito. Ang mga masasamang, malubog na baging ay hindi natatakot sa anumang bagay. Hinampis ng mga baging ang ibon na pinagmula ng kanilang laman, at lumulutang sila na parang mga ligaw na berdeng apoy na naglalaro sa kanilang sarili. Sa huli, napatunayang masyadong malakas sila, at pinunit nila ang ibon. Umaasa ang ibon na maabot si Hansen at ang kanyang bote, at mabilis itong bumababa habang nagaganap ang lahat ng ito. Sa kasamaang palad, huli na. Ang tanging umabot sa lupa ay isang ulan ng mga karne at duguan na balahibo. Isa pang pagkain para sa Skytree. Nakita ni Hansen ang isang higanting bulaklak na napunit sa pasukan ng Skytree. Ang iba pang super creatures ay huli na para iligtas ni Hansen, at lahat sila ay naging pagkain para sa Skytree. Nasaan si Baby Ghost? Tanong ni Hansen habang naghahanap siya sa gitna ng mga guho, iniisip ang lahat ng mga tanong na gusto pa niyang itanong. Ang kagubatan ng Walnut ay isang nakakasuklam na hellscape ngayon, pininturahan ng madilim na dugo ng mga espirito at nilalang. Tinanong ni Hansen si Qingjun, na nasa loob ng malupit na bote, nasaan si Baby Ghost? Bakit hindi siya lumabas kasama mo? Nagkahiwalay kami. Dapat ay narito siya, sabi ni Qingjun. Tinanong ni Hansen si Water Fairy kung nakita niya ito, ngunit sinabi niyang hindi rin niya ito nakita. Naisip ni Hansen na ito ay masama para kay Baby Ghost. Ang kanyang pagkabigo na makatakas ay walang katuturan, bagaman. Ipinagbigay alam ni Hansen sa kanya ang tunay na kalikasan ng pagsasabuatan na nakapaligid sa mga operasyon ng Immortal Shelter, kaya dapat ay isa siya sa mga unang nakalabas. Hindi na mahanap ni Hansen ang pasukan sa Skytree, dahil ang orihinal na butas ng puno ay napuno na ngayon. Walang ibang paraan papasok. Ngunit pagkatapos, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Tumingin sa itaas, nakita ni Hansen ang isang gintong paboril na bumababa mula sa tuktok ng puno. May isang tao sa ibabaw ng paboril, isang figure na may gintong buhok na pinalamutian ng isang korona. Ang simpleng aura ng lalaki ay isa sa napakalaking kapangyarihan, at naramdaman ni Hansen na maihahambing ito kay Xiang Yin. Iyon ba ang Sky King? Ang lalaki ay napakaganda. Ang kanyang kagandahan at lakas ay lumampas sa tila maaabot ng mga tao, at madaling mapagkakamalan siya ng isang Diyos. Siya iyon, sabi ng Dragon King. Ang gintong paboril ay lumapag malapit kay Hansen. Ang mga mata ng lalaki ay kumikinang sa kulay ng ginto, ngunit tila walang laman at walang emosyon. Iwanan mo sila, at bibigyan kita ng mabilis at maaway na kamatayan, sabi ng Sky King. Ang kanyang mga mata ay mga walang puso na hukay ng peking kabanalan, at nakikita nila si Hansen na parang isang paghihirap na kilalanin ang kanyang pag-iral. Siyempre, ang isang taong sakam tulad ni Hansen ay hindi handang ibigay ang kanyang mga magagandang bagay, kahit na nangangahulugan iyon na makakatakas siya ng libre. Ngayon ay ang perpektong oras para tumakas, naniniwala siya. Ngunit gayunpaman, ang hindi alam ang kapalaran ni Baby Ghost ay nagbigay sa kanya ng sakit. Sa huli, naisip niya na ang espiritu ay maaaring nanatili lamang sa loob ng Skytree upang mamatay. Naisip ni Hansen na labanan si Sky King, ngunit ngayon na nabuhay na muli ang Skytree at ang kanyang kapangyarihan ay maaaring naibalik, hindi ito sulit na subukan. Hindi niya masisiguro na mayroon siyang kakayahan upang harapin ang isang kaaway tulad ng iyon. Dagdag pa, kung talagang kaya ni Hansen na talunin si Sky King, babalik lang siya sa Skytree. Kailangan sirain ni Hansen ang puno mismo upang matiyak na natalo niya si Sky King magpakailanman. Ang Phoenix Sword ni Hansen ay nakagawa lamang ng isang menor de edad na gasga sa balat ng puno. At iyon ay bago, nang ito ay pinaniniwalaang patay na.
Taya niya na malamang ay hindi na niya magagawa ang anumang bagay dito ngayon sa kasalukuyang estado nito. Noong una, nang mahulog ang balat ng puno, napalitan ito ng mga bagong layer ng balat. Ang balat na ito ay parang nasusunog, pulang mainit na bakal. Mukhang isang nakakatakot na monumento, sariwa mula sa mga pandayan ng impyerno. Isang nakakagambalang tanawin, tiyak. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Sky King na tumakas si Hansen na may napakaraming pagkain ng puno. Ang gintong paboril ay pumutok na parang lobo, at naging napakalaki na naharang nito ang kalahati ng kalangitan. Huminga ng hangin ang gintong paboril sa harap ni Hansen na nagdulot ng isang mabangis na pagsipsip. Hinahangad nitong lunukan si Hansen at ang bote. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at tinawag ang Disloyal Knight. Pagkatapos ay na-activate niya ang Super King Spirit Mode. Tumawag siya ng isang barya sa kanyang kamay at pagkatapos ay nagpaputok ng maraming barya sa paboril. Kahit na mga barya lamang sila, ang mga super creatures ay tila hindi kailanman nagkaroon ng kailangan upang malampasan ang Super King Spirit Mode. Palaging nanalo si Hansen sa form na iyon. Ang paboril, nakikita ang mga barya na papalapit dito, ay tumigil sa pagsipsip. Gamit ang bibig nito, kinain nito ang ilang mga barya upang masira ang mga ito at ang kanilang kapangyarihan. Ginamit ng Disloyal Knight ang kanyang halo upang lagyan ng kulay ang paboril, at si Sky King ng isang kaaya-ayang hindi banal, kupas na kulay tanso. Pagkatapos, tulad ng nais nitong gawin, lumapit ito sa nilalang at naglabas ng isang pag-ulan ng mga suntok. Ang tuka ng paboril ay tumama sa isa sa mga kamao nito na nagtulak pabalik sa Disloyal Knight na may marka sa kabuuan ng kanyang gauntlet. Ngunit ito ay mabuti dahil sinamantala ni Hansen ang pagkakataong ito upang tumalon sa likod ng paboril at sumugod bago si Sky King. Ang malakas na kamao ni Hansen na nakabalot sa isang tabing ng dalisay na kapangyarihan ay itinapon patungo kay Sky King. Pinanood ni Sky King ang paglapit ni Hansen at sa eksaktong sandali na ang kamao ay handang magbanggaan sa kanyang mukha, gumalaw siya. Nakita ni Hansen ang braso ni Sky King na nakabalot sa gintong sandata na gumalaw. Pagkatapos, nakaramdam siya ng isang nakakasakit na kapangyarihan na nakasalubong sa kanyang dibdib. Parang tinamaan siya ng tren. Nang tumama si Hansen sa lupa, gumawa siya ng isang 50 metrong malalim na butas. Blurg! Umiubo si Hansen ng dugo mula sa kanyang bibig, at naisip niya sa sarili, Dragon King, akala ko sinabi mo na kailangan ni Sky King ang Sky Tree upang makamit ang kapangyarihan ng isang emperador. Bakit siya ganito kalakas na? Dapat ay isang emperador na siya, isang taong nagbukas ng 10 gene locks. Dapat ay kasing lakas niya si Xiang Yin. Kabanata 1188. Pangalan, Super Gene may akda, 12 pakpak na maitim na nagninangas na anghel. Paano nangyari na naging emperador ang Asterisk Estrel na to? 10 gene locks na bukas. Imposible. Hindi pa nga lubos na nakakabawi ang Sky Tree, sabi ng Dragon King. Pang! Tumalon pababa si Sky King, ang kanyang pagyurak ay lumikha ng isang malalim na butas sa lupa. Ikaw ang Asterisk Estrel ngayon. Og, bakit ba ako nagtiwala sa'yo? Ginamit ni Hansen ang kanyang mga teknik ng Phoenix upang umilag kay Sky King na susubukang tadyakan siya sa susunod. Susubukan niyang tumakas muli. Pero bigla, maraming gintong palasyo ang nagsimulang mahulog mula sa kalangitan. At habang dinudurog nila ang lugar sa paligid, sa malaking pagkawasak at kalamidad, naramdaman ni Hansen na parang napadpad siya sa isang post-apocalyptic na tanawin na naiwan sa mga mahinang bulong ng alikabok at mga alingawngaw. Wow! Isang emperador nga siya. Ito ang kanyang Sky Palace technique. Pinapagana ito ng isang space element. Maliban kung patayin natin siya, tayo ay nakakulong. Sigaw ng Dragon King. Ang mga teknik ng Phoenix ni Hansen ay napakabilis, at siya ay tumalon at lumiko sa pagitan ng mga naglalaglagang palasyo na bumagsak upang masira ang tanawin ng napakabilis. Ngunit parang walang katapusan sa mga ito, at kahit gaano kalayo ang kanyang punta, parang hinihila siya ng mga ito. May paraan ba para mapigilan natin ito? Alam ni Hansen na walang silbi ang magalit sa Dragon King ngayon. Pareho silang nasa isang mapanganib na sitwasyon, at ang kooperasyon ang magbibigay ng pinakamahusay na resulta. Tumingin si Hansen sa likod niya at nakita si Sky King na mabilis na papalapit. Ang bawat isa sa kanyang mga hakbang ay nagpipinta sa lupa ng ginto habang naglalakad siya. Hindi nagaksaya ng oras si Sky King sa pagsuntok patungo kay Hansen. Bumalik si Hansen, sinusubukang iwasan ang suntok, ngunit parang mas mabagal ang kanyang bilis kaysa dapat. Natuklasan niyang hindi ang kanyang bilis ang bumagal, kundi ang mismong dimensyon ang naunat para sa kanya.
Ang mga distansya ay naunat upang maging 10 beses na mas mahaba, kaya hindi mas mabagal ang pag-iwas ni Hansen, kailangan lang niyang maglakbay ng mas malayo. Ang suntok ni Sky King ay maaaring mukhang napakabagal, ngunit kaya niyang lampasan ang pagbaluktot ng dimensyon at gawin itong tila napakabilis. Dahil sa paglalaro na ito sa espasyo, hindi naiwasan ni Hansen ang suntok. Wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang salubungin ang kamao ni Sky King gamit ang kanyang sariling kamao. Ang mga daliri ni Hansen ay pumutok sa pagbanggaan, at parang nasa bingit na ng pagbasag. Ang kapangyarihan ng kamao na kanyang sinalubong ay naghagis sa kanya pabalik. Simula nang makuha ang Super King Spirit Mode, hindi pa kailanman naging ganito kahirap ang mga bagay para kay Hansen. Bihira siyang mailagay sa isang sitwasyon na napakadelikado na hindi siya makatakas. Boom! Lumipad si Hansen pabalik, bumagsak sa matitibay na pader ng isang gintong palasyo. Ang gusali ay nagsimulang gumuho at iniling ang kanyang ulo si Hansen na nagpapasabog ng dugo sa natitirang mga pader. Pero bago pa siya makatayo, naroon na si Sky King sa kanya. Handang-handa na siyang maghatid ng isa pang malupit na suntok. Ano ba ang ginagawa mo? Tumakas, sigaw ng Dragon King. Ngunit ang pananaw ni Hansen sa katotohanan ay nabaluktot na dahil ang dimensyon na kanyang tinitirhan ay nabago. Hindi siya makaiwas. Pero bigla, isang banal na tanglaw ng liwanag ang sumabog mula sa noo ni Hansen. Isang figure ang lumitaw, hawak ang isang transparent na malaking espada. Isang babae iyon, na may kulay gintong kulot na buhok at puting pakpak. Agad siyang sumugod kay Sky King. Dong! Ang kamao ni Sky King ay nakatagpo ng tugma nito. Ang kapangyarihan ay napawalang bisa, ngunit ang lakas ay nagawang itulak palayo si Little Angel. Bumagsak siya kay Hansen na nagpadala sa kanilang pareho na lumipad paatros. Tumakas, sigaw ng Dragon King. Manahimik ka. Pinatahimik ni Hansen ang Dragon Blood Ring na parang isang tanga dahil nagtiwala siya ng sobra sa Dragon King. Si Little Angel ay may lakas ng isang Super King Spirit, ngunit hindi siya kasing lakas ng isang emperador. Nakikita si Sky King na papalapit, sinipan ni Hansen ang isang barya upang pigilan siya. Dahil sa mga kakayahan nitong pumihil, pareho silang nakakatakas at nagkakasama muli. Ngunit ang mga barya, nang tumama sila kay Sky King, ay parang hindi gaanong nakakaapekto sa kanya. Parang mga tunay na patak ng ulan lamang ang nahulog sa kanya, na walang gaanong nagawa upang pabagalin siya. Naisip na ni Hansen na maaaring mangyari ito, ngunit wala siyang oras upang makabuo ng saving money hit. Kaya ni Sky King na kontrolin ang mismong dimensyon na kanilang tinitirhan at baluktot ito sa kanyang kagustuhan. Kung ang Super King Spirit ni Hansen ay nagbukas ng 10 gene locks, marahil ay kaya niyang labanan siya, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso. Nagsimula ng digmaan sina Hansen at Little Angel laban sa kanilang kaaway, bawat isa ay naglalabas ng isang pag-ulan ng mga suntok at paghampas ng espada. Kahit gaano kagiting ang tunog nito, ang katotohanan ng kanilang labanan ay hindi kalahati ng kagandahang gandahan. Kaya ni Sky King na gamitin ang isang kamay upang harangan ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake, at nagawa niyang gawin iyon ng walang anumang problema o paghihirap. Samantala, ang Disloyal Knight ay nakikipaglaban pa rin sa gintong paboril. Ang kanyang sandata ay malubhang nasira sa puntong ito, at patuloy siyang dumudugo. Pang! Nararamdaman ni Hansen na dapat niyang naiwasan ang susunod na suntok na papunta sa kanya, ngunit muli, ang dimensyon ay nayanig. Ang suntok ay walang kahirap-hirap na tumama sa kanyang dibdib muli. Lumipad si Hansen. Hindi lamang siya nakabasag ng ilang palasyo, kundi nabali rin ang ilang tadyang niya. Hindi rin naiwasan ni Little Angel ang suntok na natanggap niya. Iyon ang nagpadala sa kanya na lumipad paatros. Pumunta si Hansen upang saluhin si Little Angel, at habang ginagawa niya iyon, naisip niya na tumakas gamit ang kanyang night cloak. Matapos sumulong upang saluhin si Little Angel, huminto siya sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, lumingon siya at hinalikan si Hansen sa mga labi. Alam kong mahal mo ako, ngunit isave natin ito para sa mas angkop na oras. Sinubukan ni Hansen na itago ang kanyang pagkagulat. Ngunit nang magkahalikan sila, si Little Angel ay naging isang figure na nabuo ng buo mula sa puting ilaw. Pagkatapos, pumasok siya sa katawan ni Hansen at naging isa sa kanya. Nararamdaman ni Hansen na muling nabubuhay, na parang binigyan siya ng napakalaking kapangyarihan, ang uri na hindi niya kailanman naisip na magagamit niya. Ang kanyang ulo ay pinalamutian ng isang gintong singsing na halo, habang ang kanyang likod ay naglabas ng malalapad na pakpak ng anghel. Pagkatapos, isang bagong sandata ang lumitaw sa kanyang kamay, ang transparent na malaking espada. Roar! Umagang si Hansen sa kalangitan, habang ang isang bagong kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang pagkatao.
Pinagsama ito sa kanyang mga selula upang gumawa ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Kabanata 1189. Katsa. Nararamdaman ni Hansen na parang napalaya ang kanyang katawan mula sa mga tanikala na hindi niya alam na umiiral. Ang banal na liwanag ay bumalot sa buong katawan ni Hansen, mga pakpak, at malaking espada. Parang nalubog siya sa ilalim ng tubig, lumulutang ng malaya. Muling binago ni Sky King ang dimensyon at naghagis ng isang suntok na may ilusyon ng mga antas ng bilis na halos teleportation. Nakikita ang isa pang suntok na papunta sa kanya, inihanda ni Hansen ang kanyang malaking espada. Ngunit kahit na ang kamao ay 1 metro lang ang layo, parang milya-milya ang layo nito. Sa susunod na segundo, iniuugoy niya ang kanyang malaking espada na parang walang timbang. Pinutol nito ang baluktot, masamang dimensyon at tumama sa sumisira na kamao ni Sky King. Huli na para umatras si Sky King dahil kalahati ng kanyang kamao ay naputol. Damyugo ng husto si Sky King mula sa kanyang kamao na nagdulot sa kanya na umatras ng may takot. Hindi niya mapaniwalaan ang nangyari, at totoo rin, hindi rin mapaniwalaan ni Hansen. Ngunit masaya si Hansen sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Tinulungan ni Little Angel si Hansen na buksan ang kanyang ika-10 gene lock para sa Super King Spirit. Ngayon, hindi na mapipigil si Hansen ng pagbaluktot ng mga dimensyon. Hindi pa sigurado si Hansen tungkol sa lawak ng kanyang kapangyarihan ngayon na bukas ang 10 gene locks. Hindi pa niya lubos na nasusubukan ito dahil sa mga kasalukuyang pangyayari. Hindi rin niya alam kung ito ay isang permanenteng pagbubukas ng isang gene lock, at kung mananatili itong bukas kung lalabas si Little Angel sa kanyang katawan. Ano man ang mangyari, mayroon ng kakayahan si Hansen na lumaban. Ang tagumpay ay hindi na mukhang imposible ngayon, kaya kailangan niyang ituon ng pansin sa pagtatapos ng kasalukuyang banta. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak. Sa isang kislap ng banal na liwanag, nag-teleport siya ng diretso sa harap ni Sky King. Sumimangot si Sky King at nagtaas ng isang gintong palasyo bilang tugon. Ilang daang metro ang layo nito noong una, ngunit ngayon ay kumurap ito ng pasulong upang paghiwalayin ang dalawa. Ngunit kaya ni Hansen na iwagayway muli ang kanyang mga pakpak, at gamit ang malaking espada, pinutol niya ang bagong pagbaluktot ng dimensyon. Pagkatapos, pinutol ni Hansen ang palasyo. Hindi inaasahan ni Sky King na ang kanyang Sky Palace ay hindi magiging epektibo sa pagprotekta sa kanya mula kay Hansen. Hindi niya inaasahan na mabilis at dramatikong magbabago ang sitwasyon, at ngayon ay gustong tumakas ni Sky King at bumalik sa kaligtasan at kaginhawaan ng kanyang puno. Napakabilis at masipag ni Sky King, at gamit ang kanyang mga kakayahan sa pagbaluktot ng dimensyon, kaya niyang manipulahin ang kanyang paggalaw upang ang isang hakbang ay makatumba sa 1,000 metro. Ngunit iwinagayway muli ni Hansen ang kanyang mga pakpak. Agad niyang nahabol si Sky King para masuntok niya ito at patumbahin. Sumimangot si Sky King, at hindi niya gagawing madali ang mga bagay. Lumiko siya, hawak ang isang kahoy na sibat na mukhang Sky Tree. Dong! Tumama ang transparent na malaking espada sa sibat at nag-iwan ng isang malalim na hiwa dito. Mas masaya pa si Hansen ngayon. Hinugot niya ang Phoenix Sword sa isang kamay, habang ang transparent na malaking espada ay nanatili sa kabilang kamay. Pagkatapos, naglabas siya ng isang pag-ulan ng mga suntok laban kay Sky King. Kaya ni Sky King na panatilihing nakataas ang kanyang sibat sa isang pagtatangka na harangan ang mga pag-atake, ngunit ang dalawahang pag-atake ay napatunayang masyadong malakas. Ang mga shockwave na nabuo mula sa pag-ulan ng mga pag-atake ni Hansen ay nagsimulang gumuho at sumaire sa mga gintong palasyo na nagkalat sa nagwasak na tanawin. Dong! Ang sibat ni Sky King ay hindi na makatiis sa mga pag-atake, at sa huli ay nabali ito sa dalawa. Lumipad si Hansen sa likod ni Sky King at pinutol ang mukha nito. Ang desperadong pagtatangka ni Sky King na tumakas ay lumala ngayon. Sa isang nakasusuklam na mukha ng pagkasuklam, tumalikod siya sa puno at umalis. Ngunit hindi na natatakot si Hansen sa anumang bagay, ngayon na siya ay nababad sa banal na liwanag. Gamit ang nagliliwanag na halo, iwinagayway din niya ang kanyang mga pakpak at sinundan si Sky King saan man siya magpunta. Damyugo si Sky King, at ang kalangitan ay nabahira ng pula na parang bilang tugon. Ang dugo ni Sky King ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Nagulat si Sky King, at ang kanyang dumudugong mukha ay nag-alis sa kanya ng anumang intensyon na lumaban. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay bumalik sa kanyang puno at magtago sa loob. Hindi nagatubiling habulin ni Hansen, at gumisi siya nang makita kung gaano nagbago ang pag-uugali ni Sky King. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging mapagmataas. Nakakuha siya ng isa pang suntok, at sa pagkakataong ito, nagawa ni Hansen na hindi lamang putulin ang korona ni Sky King sa dalawa, kundi bigyan din siya ng isang hindi gaanong nakaestilo na gupit.
Ang gintong sandata na suot ni Sky King ay lahat ay nasira, at naging kulay ng kalaw-angin, matandang bakal. Ang kanyang mga sugat ay tumutulo ng dugo na parang sirang gripo. Lumipad si Sky King sa loob ng puno at nagsara sa loob. Determinado si Hansen na hindi hahayaan na pigilan siya nito. Sinuntok niya ang puno ng isang beses, na lumikha ng isang 12 metrong mahabang marka sa ibabaw ng puno. Sa kasamaang palad, wala itong gaanong nagawa. Mukhang kaya rin ng puno na pagalingin ang sarili. Kaya sinimulan ni Hansen na suntukin ang puno ng malakas. Umaasa siyang kaya niyang panatilihin ang DPS upang maungusan ang paggaling. At sa lahat ng oras, nasa loob si Sky King, nagtatago sa takot sa kanyang kaaway. Habang masiglang nakikipaglaban si Hansen laban sa balat ng puno, agad itong napatunayang walang saysay na pagsisikap. Ngunit biglang ngumiti si Hansen nang maalala ang isang bagay. Lumiko siya at hinabol ang gintong paboril. Hindi inaasahan ng gintong paboril na babalik si Hansen, at hindi rin niya inaasahan ang kanyang bagong natuklasang lakas. Gamit ang token nito, sinubukan nitong harangan ang malaking espada ni Hansen. Katsa! Ang gintong paboril ay hindi nakatumbas, at agad itong naputol sa kalahati. Super Creature Sky Peacock patay. Nakuha ang Beast Soul. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain, ngunit maaari mong anihin ang Life Geno Essence nito. Uminom ng Life Geno Essence nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Kinuha ni Hansen ang dilaw na Life Geno Essence mula sa katawan nito at ibinalik ang Disloyal Knight sa Sea of Soul. Pagkatapos, bumalik siya sa underground shelter. Ang Super King Spirit Mode ni Hansen ay maaaring tumagal ng 1 oras, ngunit pagkatapos na pagsamahin kay Little Angel, naramdaman niyang naubusan ang lahat ng enerhiya sa loob ng ilang minuto. Habang lumilipad si Hansen pauwi, umalis si Little Angel at bumalik sa Sea of Soul na mukhang pagod at naubusan din ng enerhiya. Mas masama ang pakiramdam ni Hansen kaysa dati. Nasa napakasamang kondisyon siya, at kailangan niyang gamitin ang kanyang mga pakpak ng Blood Demon Dragon upang makauwi. Hindi man lang siya makakalipad pauwi ng mag-isa, sobrang hina niya. Kabanata 1190. Habang lumilipad pauwi si Hansen, may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya upang tingnan, nakita niya ang isang 8 taong gulang na bata na nagpupumiglas at nag-iikot sa lupa na parang nasasaktan. Baby Ghost. Nagulat si Hansen nang makita siya roon. Masaya siya na buhay ito at hindi pinatay. Wala siyang mga berdeng usbong na sumisibol sa buong katawan niya, ngunit may mali talaga sa kanya. Dati siyang may mukha ng isang bata, ngunit ngayon ay isang bata na siya ng buo. Gayunpaman, ang ulo ay nakakatakot pa ring malaki. Ang kanyang life force ay mahina, halos kasing hina ng isang bagong panganak na Golden Growler. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Hansen. Pag-usapan natin mamaya. Para sa ngayon, dapat tayong gumalaw. Malinaw na hindi alam ni Baby Ghost na bumalik na si Sky King sa puno. Kinuha ni Hansen si Baby Ghost at bumalik sa underground shelter kasama siya. Pagkatapos, iniutos niya kay Moment Queen na ilipat ang shelter. Mahina sina Little Angel at Hansen, at sa kanilang kasalukuyang estado, wala na silang kakayahan na pagsamahin ang kanilang mga sarili at labanan si Sky King. Dahil dito, napagpasyahan nilang ang pinakamagandang gawin ay umalis. Nakipag-usap si Hansen kay Baby Ghost at nagtanong, akala ko naghahanap ka kay Sky King matapos kong sabihin sa'yo ang totoo. Anong nangyari sa'yo? Sumagot si Baby Ghost, sinabi ko kay Qingjun, at pumunta lang kami at kinausap ang iba. Hindi namin kinausap si Sky King, pero balak naming gawin iyon. Pero bago pa dumating ang pagkakataon, nagsimulang mabuhay muli ang puno. Sige, at anong nangyari sa'yo? Tanong ni Hansen. Ipinaliwanag ni Baby Ghost, sa kabutihang palad para sa akin, may ghost baby ako para makatakas. Iniwan ko ang aking sisidlan at nagsakripisyo ng isang bahagi ng aking spirit stone upang mabuhay. Sinabi kong sa kabutihang palad ng maluwag dahil ngayon ay anino na lang ako ng dating ako. Napunasan ang aking pag-unlad, wala akong kahit isang gene lock na bukas. Ang mabuhay lang ay sapat na, Baby Ghost. Kahit na mahina ka, ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa sakripisyo. Malumanay na ngumiti si Hansen upang aliwin siya. Pero mas malala ang kalagayan ni Qingjun. Ang mga nakalabas sa Cruel Bottle ay lahat ay buhay, ngunit sila ay natigil sa loob ng bote at hindi makalabas. Kung lalabas sila sa loob ng bote, tatapusin ng Sky Tree ang trabaho at masisipsip sila. Ang hindi maalis ang mga baging ay nangangahulugang posibleng maipit sila sa loob ng bote magpakailanman. Ang Cruel Bottle ay parang isang silid na gumagana ng nakapag-iisa sa lahat ng iba pang bagay, ngunit kailangang selyaduhan at kailangang manatiling selyaduhan. Hindi ito mabubuksan, baka matapos ng Sky Tree ang kanyang sinimulan.
Bukod sa pagsira sa Skytree, wala ni isang ideya si Hansen kung paano niya magagawa. Parang walang ibang paraan na kaya ni Hansen na alisin ang mga baging. Masyadong maraming life water ang nainom ng mga nilalang at espirito, kaya ang core ng isang skyfruit ay hindi magiging epektibo. Samantala, nagpasyang bumalik si Hansen sa Alliance. Parehong mahina pa rin sina Little Angel at Hansen, at sa ngayon, wala silang lakas na harapin ang isang super creature. Nagpahinga si Hansen doon ng 2 araw, at pagkatapos noon, sinimulan niyang pagandahin ang Life Geno Essence ng Sky Peacock. Life Geno Essence na sipsap, Super Geno Points dagdag 1. Natutuwa si Hansen nang marinig ang announcement chime ng higit sa 1 beses. Sa kabuuan, ang Life Geno Essence ay nagbigay sa kanya ng 4 na puntos. Iba ang mga super creatures sa Third God Sanctuary. Ang ilan ay maaaring magbigay ng 8 hanggang 9 na Super Geno Points, samantalang ang iba ay maaaring magbigay lamang ng 3 hanggang 4. Nahulaan ni Hansen na may kinalaman ito sa henerasyon ng isang super creature, ngunit wala siyang gaanong oras upang subukan at patunayan ang mga naturang teorya. Ang Sky Peacock ay isang Mount Beast Soul, at itinuring ni Hansen na medyo walang silbi. Nang bumuti ang kondisyon at kalusugan ni Hansen, hindi siya tumalon pabalik upang simulan muli ang pangangaso ng mga super creatures. Napagtanto niyang kailangan pa rin niya ng mas maraming lakas upang labanan ang isang emperador, kailangang mag-ingat siya sa kanyang susunod na paglalakbay. Kung pinagsasama niya ang mga kapangyarihan kasama si Little Angel, ang cooldown period ay matindi. Ang dagdag na kapangyarihan ay hindi rin nagtatagal, kaya alam niyang hindi siya makakaasa ng madalas sa trick na iyon. Kailangan itong gamitin bilang huling paraan. Ang pinakagusto ni Hansen na gawin ngayon ay pag-aralan ang mga baging at maghanap ng paraan kung paano niya maaalis ang mga ito nang hindi sinisira ang Skytree. Kung ililigtas niya ang lahat ng nilalang at espiritu sa loob, lahat sila ay may utang sa kanya, at maaaring sumunod sila sa kanya. Kung totoo iyon, higit pa sa sapat na ang kanyang kakayahan para talunin ang isang King-class shelter. Nagbigay kay Hansen ng ilang ideya ang Dragon King, ngunit hindi nagtagal si Hansen sa marami sa mga ito. Hindi niya naisip na dapat niyang pagkatiwalaan ang Dragon King ng labis. Pero, nauunawaan ni Hansen na hindi kailanman nais ng Dragon King na saktan siya. Ang Dragon King ay nagkamali lamang, at ang mga resulta ng kanyang pananatili sa Immortal Shelter ay hindi nangyari dahil sa ilang masamang makinasyon o pakana na pinlano ng espiritu, tulad ng maaaring gawin ni Moment Queen. Pagkatapos ng lahat, kung may masamang nangyari kay Hansen at namatay siya, tapos na rin ang laro para sa Dragon King. Kaya, higit sa lahat, pinagdudahan lang ni Hansen ang pangkalahatang katalinuhan ng Dragon King. Nagtataka si Hansen kung paano naging emperador ang isang taong napakatanga. Mangyaring magtiwala ka sa akin. May plano ako. Talagang gagana ito. Nakaramdam ng panghihinayang ang Dragon King dahil sa nangyari at talagang gustong bumalik sa mabuting paningin ni Hansen. Umiasa ang Dragon King na makakahanap si Hansen ng isang sisidlan para sa kanya. Ang Osiris Sutra ay maaaring makaalis sa mga baging na iyon, sabi niya, ngunit nahihirapang maniwala si Hansen. Kung pagsasanayin mo ang Osiris Sutra, maaari mong ayusin ang mga ito. Noong panahong iyon, napagtanto ng Dragon King na may sinabi siyang hindi dapat banggitin. Noong panahong iyon ano? Tanong ni Hansen. Alam ng Dragon King na kung hindi niya gagawin ng tama ang kanyang mga plano at gagawa lamang ng mabuti para kay Hansen, maipit siya sa singsing magpakailanman. Ang Osiris ay isa sa mga general na nagtalo kay Sky King. Ang kanyang Osiris Sutra ay masama para sa puno, ngunit kailangan mong maghanap ng isang espiritu ng dugong iyon upang maisagawa ito, sabi ng Dragon King. Hindi ba sinabi mong emperador si Sky King? At ang Ancient Devil Emperor mismo ang tinalo si Sky King. Kaya isang general lang si Osiris, ngunit kaya niyang talunin si Sky King. Naisip ni Hansen na may mga hindi pagkakapare-pareho sa mga kwento ng espiritu, at hindi siya sigurado kung dapat niyang bigyan ng pagkakataon ang Dragon King. Ngunit ipinaliwanag ng Dragon King, ang mga taong may dugong Osiris ay maaaring talunin si Sky King. Bukod dito, nagtaksil siya kay Mr. Ancient Devil. Naalala mo ba ang Devil's Realm at Ancient Devil Shelter? Iyon ang resulta ng kanyang pagtataksil.